ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito naman po ako ngayon sa isang barangay dito po sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog or iaalok sa inyo na isang property. Siya po ay 4.6 hectare along Barangay Road. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property, dito po sa aking kinatatayuan to, nasa 8 kilometers po ang layo niya. Then yung pong frontage po dito sa Barangay Road, nitong property na to ay nasa 100 meters po ang lapad niya. Katabi lang po siya nung nabenta ko last week dito po sa barangay na to na 4.2. Magkakatabi lang po sila dito sa areang to. Ano po? Okay po, tara po at papasukin po natin yung area para po makita natin kung ano po ang laman ng property. Okay, about po sa electricity, wala po tayong poproblemahin kasi ayan, meron na po siyang kable ng kuryente. Then ayan, makikita naman po ninyo ang running water. Ano po? Ayan po ay nanggagaling doon sa sapa na buhay na running water. Kahit po yan ay umuulan, hindi po siya naiigahan. Pero yung pong part na yan, hindi po yan kasama doon sa property na inibebenta ko. Nga lang po, yan po ay lumulusot dito po sa side na to. Then papunta po dito sa mismong property na binibenta. Ano po? Ayan. Makikita naman po natin na talagang flat na flat po yung area. Ayan, dito po sa bungad, wala po ako nakikitang mga nyog, kundi dito po ay mga kalagumay lang at mga pangilan-ngilan pong batino. Ayan po siya. Opo, may na-occupy pa po ba kagawad yung palayan? Oo, may tanim. Okay, may palayan po ito sa dulo. Ilang pitak po yung kagawad? Mga 5. Okay, nasa 5 pitak po ang palayan dun sa pinakang dulo. Ano po? Ayan po siya. Ito pong tubig na to ay papunta po ito sa palayan. Para po siyang irrigation na tinatawag po sa amin sa Camarines Sur. Ayan, makikita po naman natin may mga pangilan-ngilan po siya na mahogany. Flat na flat po talaga, no? Walang bundok tuwad? Wala. Talaga pong 100% flat. Agriculturalan talaga. Agriculturalan po talaga siya. Ayan po ang tubig niya. Oh, napakalinis po ng tubig niya. Galing po siya mismo doon sa sapa. Mamaya po, pupunta naman po natin yung kabilang portion kasi doon po ay meron din pong sapa sa loob mismo. Napakaamo po ng tubig dito sa areang to. Ayan, mga kalagumay po ang nandito sa area. Wala pa po akong nakikitang fruit bearings. Ano po? Napakaganda po nitong lagyan ng fish pond dito. Sagana po siya sa tubig talaga. Okay, pero po ang kalabaw, hindi po kasama sa bentahan. Nakiula lang po siya. Kalabaw, wag mo akong papatirin, ha? Ayan. Okay. Talagang wala na pong nyug gagawad. Ano po? Flat na flat. Palayan talaga siya. Opo, i-develop po siyang palayan or fish pond to. Kasi talagang may tubig. Okay po. Ito pa lang po yung nadidevelop na palayan nitong dito sa property. Ayan pong green na yan. Then yung pong nilakaran namin, pwede din nyo po siyang i-develop na palayan pa rin. Kasi talaga pong sagana po yung tubig niya dito sa area. Kahit po saan tayo tumingin, may tubig. Gawa nga po dun sa sapa, dun sa bungad na running water. Tapos papunta po dito sa area ang tubig.
Ayan. 5 pitak po ito, Wad. Ano po? Hanggang doon pa. Alin po ang pagdulunan nito? Yung lampas pa dyan sa kawayan na yan eh. Okay po. Sa bagay po, malaki po ang 4.6 hectare. Kaya yan po ay talagang malawak. Pero po itong na-develop nila, 5 pitak na po ito. Ano po? Okay. Ngayon naman po ay pinagbigyan tayo ng panahon na sobrang init. Nung nakaraan naman po ay sobrang ulan. Pero wala po talaga ako nakitang fruit bearings na dito sa area. Ano po, mangilan-ngilan lang po na mahogany at batino. Yun lang po yung nakita ko. Then, karamihan po ay kalagumay. Yung pong kalagumay na yan, madalas ko po sa inyong banggitin. Yan po ay hinahabi. Ginagawa po yung sombrero or banig at basket. Okay po, tara po dun sa kabilang side ng kalsada, Wad. At dito naman na po tayo. Tapos na dito sa side na to. Okay po, nandito naman po ako sa kabilang side ng property. Dito pa rin po ito sa gilid po ng Barangay Road. Ano po, dito mo mismo sa area, ayan. Diyan po dumadalo yung tubig galing po doon sa kabilang parte po ng area. Kumbaga po doon sa hindi po doon sa portion ng lupa na binibenta ko. Dito rin po tagusan ang sapa niya. Ayan, running water po ang sapa niya. Kitang-kita naman po natin. Ayan, sobrang linis po ng tubig. Then yan po yung property. Ayan po siya. Yan talaga pong medyo kakaunti na po yung kanilang mga nyog. Ayan, mga kalagumay lang po ang nandito. Ang kagandahan po nito along Barangay Road din. Ayan po, may buhay po siya na sapa sa loob ng property. Kahit ano po dito pwede nyong gawin, magpalaisdaan kayo or yung nandun sa likod ay pwede po ninyong i-develop ulit na palayan. Kasi yung nasa likod po ay may palayan na nga po siya. Ayan, meron na po pala akong makikitang fruit bearings dito sa may bungad. Ito po, meron po siya dito mangga sa loob na yan. Okay, bababain ko po muna yung sapa. Ano po? Para po maipakita ko po sa inyo na talaga po siyang running water. Ayan. Ayan po. Nasa loob po mismo talaga siya ng area. Apakalamig po ng tubig, oh. Wow. Wala po akong masabi. Pwede na po siyang paliguan. Linis lang po ang kailangan nito doon sa papuntang yun doon. Then, talaga pong pwede na po siyang paliguan. Iyan, ayan po siya. Okay, tara po doon sa may labas. At titingnan po natin. Ito pa rin po yung Barangay Road. Okay, ito naman po yung kabilang side. Ayan, Madre de Cacao. Then, Batino ang nandiyan po sa side na yan. Then yun nga po, halos karamihan po is kahoy gubat. Ayun, may mangga pa rin po doon sa kabilang side na malaking puno. Wow, ito yung pinakang flat na maganda. Ayan, may mangga pa rin po dito sa kabilang side na to. Ayan, malaki po ang puno niya. Then ito po yung kalagumay. Ayan po ang bunga niya. Pag yan po ay nahinog, yan po ay bubuka. Then malalaglag po yung kanyang mga buto. Then tutubo po siya ulit. Kaya dumadami po ang kalagumay sa isang property dahil po sa mga ganyan lang. Ayan. Batino pa rin dito po sa side na to. Napakarami pong batino. Ito. Indian mango again. Then yun dun sa may kay Kagawad na yun. Indian mango pa rin po. Then ayan. Mga batino sa side na yan. Ayan po ang property. Flat na flat dito, mas maganda dito para siyang Bermuda. Bermuda na nga ba to? Carabao grass. Nako, ang amorsiko, napakarami. Ayan, napakaganda po nung area, oh. Mas maganda ito dun sa nabenta natin sa kabila. Ang ganda po niya, oh. Ang ganda po ng kaparangan. Yan, kahit po ako ay mangitim, okay lang po. Ang ganda po ng property.
Wow! Napakarami po niyang amorsiko. Ayan po, yung pang kabilang niyan, kabila dyan, yan po yung pinuntahan ko kanina. Ano po? Napapalooban siya kagawad ng sapa. May sapa pa rin dito. Kabilaan eh. Oo. Sahod ulan lang man yan. Ito pa po, oh. Ulan lang yan. Ayan. Ito po ay sahod ulan lang itong sa loob na to. Pero yung dun po sa may gilid ng kalsada, yun po talaga ang running water. Kasi one time po ako'y nakapag-vlog dito ng tag-init. Hindi po talaga siya nauubusan ng tubig. Ayan, nandito po siya sa loob ng property. Yung sapa na yan. Dito po medyo na po madamo. Pero flat land pa rin po itong side na to. 100% flat nga po yung property. Ang ganda niya, oh. Oh. Mas maganda talaga ito dun sa kabila. Oo. Pasensya na po. Talagang ako po ay nagsasabi talaga ng totoo. Pagka maganda ang property, sinasabi ko maganda. Pero pag pangit ay sinasabi ko po talaga ay pangit. Ayan. Napakaganda po nung area. Flat na flat po siya. Then yun, may buhay po na sapa sa loob ng property. Ito na po yung end ng aking iba-vlog. Kasi medyo po talaga wala na pong pwedeng pagpasukan ko. Dahil sobra na po siyang maramo. Ito lang pong kaparangan na to ang aking ipapakita sa inyo. Ayan, napakaganda po talaga. Ayan. Sa mga buyers po na gusto ay flat land, ito na po yung swak para sa inyo. 100% po talaga ito flat land. Meron po siyang palayan dun sa kabilang side na 5 pitak. Pero yung kabila naman po na yung kanina pong pinasadahan kong una ng video, pwede po ninyo yung i-develop din na palayan pa rin kasi nandun po talaga yung ano ng tubig. Yung puno ng tubig. Then ito pong inikutan kong ito, dito po sa pangalawa kong ito na inikutan, dito po pwedeng maglagay ng hayupan or pwede pong magtayo ng bahay. Then linis lang po ang kulang nito. Okay na po ang property. Ayan, napakaganda talaga niya, oh. Wala na ako masabi. Tabing kalsada pa. Tabing kalsada pa po. Talagang kulang lang po talaga siya sa linis. Linisan lang po yung area. Then pag nalinisan po yan, makikita nyo na po yung ganda po talaga ng property. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 4.6 hectare o city title. Sagot po ni seller ang estate tax. Then along Barangay Road po siya. 100 meters po ang frontage niya sa Barangay Road. Then 100% flat land po ang area. May buhay po na sapa mismo sa loob ng property. Mayroon po siyang 5 pitak na palayan. At pwede pa po kayong mag-develop pa po ng another na palayan dun sa kabilang side. Then napakaganda po nitong pagtayuan ng bakahan or kambingan. Napakaganda po nitong property na to. Hindi po kayo malulugi sa area na to kasi talaga pong meron po siyang buhay na tubig. Napakalaki po ng potential na ma-develop po ang property na to. Then linis lang po ang kulang niya. Yun po, makikita nyo na po yung talagang shape ng lupa niya. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, yung about po sa price,
Mamaya ko na po ilalagay sa details ko at mag-uusap po muna kami ng may-ari. Ano po? Okay po, thank you for watching.